DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ko Kailangan ng Awa Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Mariano, dapat pinigilan mo siya. Kilala ko si Danny. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi stable ang isip niya ngayon. Natatakot ako. Baka mamaya kung anong kanyang gawin, baka kung anong mangyari sa kanya. Matalino si Danny. Hindi siya gaya ng mama niya. Alam kong kahit hindi niya maunawaan ang nararamdaman niya ngayon, magagawa niya pa rin makapag-isip ng maayos. Bakit ba kailangan pa mangyari ang lahat ng ito? Siguro dapat, hindi na lang talaga tayo nagsama. Alicia, ayoko nang marinig pa uli sa iyo ang mga katagang yan. Talagang hindi ko maiwasang makonsensya eh. Pareho tayong nagparaya noon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit sa ganitong edad at sa ganitong panahon, binigyan pa rin tayo ng pagkakataong magkasama. Huwag na huwag mong iisiping isa itong pagkakamali. Akala ko kakampi ko kayo. Yung pala pareho rin kayo ng mga tao sa paligid ko may tinatagong lihim. Daddy, patawarin mo. Ang taas-taas na tingin ko sa sarili ko. Yun pala, isa lang naman akong bastarda. At ang hindi ko matanggap, iniwan ako ng aking ina na hindi man lang sinabi sa akin ang katotohanan. Ginawa yun ng mama mo dahil ayaw kanyang masaktan.
Huwag sanang magbago ang tingin mo sa kanya. Ginawa niya ang lahat para tiyaking mabubuhay ka na may buong pamilya. Nininlang niya ako. Nininlang ninyo akong lahat. Pinaglaruan ninyo ako! Miss, sasakay ka ba? Alis na kami. Saan ka ba pupunta? Saan nga ba ako pupunta? Ay, nako. Oh, iwanan na nga natin to. Okay. Saan ba ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, gusto kong umalis. Gusto kong lumayo. Gusto kong pumunta sa lugar na malayo sa akin ang lahat ng nakakakilala sa akin. Ma, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit ito ang uri ng buhay na pinili mo para sa atin? Nakagalit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo, Ma. Galit na galit ako sa lahat ng tao. Kung pwede lang na maglaho na lang ako bigla. Dahil ang totoo, hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari. Hindi ko nauunawaan kung ano nararamdaman ko. Wala akong direksyon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gising ka na? Nasaan ako? Nandito ka sa ospital. Sandali lang, ha? Tatawagin kong papa mo. Bakit? Bakit ako naririto? Kasi nakatulog ka sa upuan ng terminal ng bus. Sabi nga ng mga tao, 24 oras ka nang natutulog. Kahit na ginigising ka, hindi ka magising-gising. Akala nga nila patay ka na. Mabuti na isugod ka rito sa ospital. Mas mabuti na sana. Hindi na ako nagising. Huwag kang magsasalita ng ganyan. O teka lang, ha? Tatawagin ko ang papa mo. Dani, anak. Huwag mo kong tatawaging anak. Hindi mo ako anak. Patawarin mo ko kung kailangan kong bigkasin ng mga salitang hindi kita anak. Pero ang totoo, halos madurog ang puso ko habang binabanggit ko yon. Dahil ni minsan,
Hindi ko naramdamang hindi kita tunay na anak. Akong nagbigay ng pangalan mo. Ako nagsubo ng unang pagkain kinain mo. Akong naghatid sa'yo sa kindergarten. Akong nagsabit ng medalya sa'yo nung unang beses kang nagkaroon ng award sa school. Akong nagbabantay sa'yo tuwing may sakit ka. Ako ang papa mo. Ako ang iyong ama. Napakalaki ng kasalanan sa'yo ni Mama. Kaya matatanggap ko kung itatakwil mo ako. Hindi ko gagawin yan. Napakalaki ng kasalanan ginawa sa'yo ni Mama. Wala na. Kinalimutan ko na yun. Hiya ako. Kaya paano ko pa magagawang humarap sa'yo kung ganito? Dani, mahal kita, anak. Hindi ko makakayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Ito ang tatandaan mo. Wala kang kasalanan. Oo, may nagawang mali ang mama mo, pero hindi ka kasali doon. Wala kang kasalanan. Magsisimula tayong muli, anak. Magsisimula tayong muli. Mariano, mabuti naman na kumbinsi mo siyang umuwi. Ngayon niya kailangan maramdaman na hindi siya inabandona, na hindi siya iniwan, na mahalaga siya at may nagmamahal sa kanya. Tulungan mo kung iparamdam yun sa kanya. Oo. Gagawin ko ang lahat para maramdaman niyang kahit na wala si Mirabel, may ina pa rin siya. Salamat, Alicia. Si Kuya Dado pumunta sa palengke. Ano ba nangyayari sa'yo? Papawisan ka ng malamig, oh. Maputla ka. Naku, Diyos ko. Alika nga, kumakas ka sa akin. Halika't itatayo kita. Ang sakit ng tiyan ko. Oh, kaya mo yan. Isip mo lang. Nang makalabas tayo ng bahay, kailangan madala kita sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Acid reflux? Madalas yatang nalilipasan ng gutom sa trabaho si Danny. Tapos malamang, yung mga nakalipas na araw, naging napakahirap para sa kanya, kaya ayun, naghalo-halo na. Oh. Mariano. Nananaginip yata siya. Tumutulong ang luha niya kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Danny, anak.
Gumising ka. Nananaginip ka. Si Mama. Napanaginipan mo ang mama mo. Papa. Andito ako. Miss na miss ko si Mama. Oo. Tama na. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Gusto kong marinig ang paliwanag niya kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Dani, may sakit ka. Hindi ito ang tamang panahon para isipin yan. Tama na. Huwag kang mag-isip na mag-isip. Magpalakas ka nang makalabas ka agad dito sa ospital. Tandang-tanda ko pa ang mga sinabi mo nung huling beses tayong nag-usap bago ka namatay. Natiyakin kong magtatanim ako ng mga mabubuting binhi para mabubuting bunga rin ang anihin ko. Yun ba ang paraan mo? Para sabihin sa akin na huwag akong gagaya sa'yo. Hindi ko maunawaan hanggang ngayon kung bakit mo nagawa ang mga nagawa mo. Siguro dahil masyado kang makasarili. Nilamon ka marahil ng labis mong pagmamahal kay Papa. Pero ayokong paniwalaan yun. Gusto ko nilang isipin na ginawa mo yun para sa akin. Ginawa mo yun para lumaki akong hindi nangungulila sa ama. Ginawa mo yun para lumaki ako sa isang masaya at buong pamilya. Hindi ko man alam ang totoong dahilan. Pero salamat pa rin, Mama. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Unique toothpaste, toiletries. Nabili ko na naman yata lahat ng kailangan. Ba, ang aga mong nag-grocery Oo, Kuya Dado. Ayoko kasing mag-grocery ng tanghalin at mainit. Sa bagay. Ako ang magluluto ngayon, kaya relax ka lang dyan, ha? Gusto ko yan. Si Danny. Nag-jogging yata. Mabuti naman at mukhang okay na siya. Matapang ang batang yun. Ang init! Ayan na pala Danny. Pahinga po ako ng tubig, Chong. Sandali. Dali
Ito. Ay, thank you. Dani, anong gusto mong almusal? Kahit ano po. Hindi pa rin ba siya nagbabago? Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa'yo. Oo. Tiyaga lang. Darating ang panahon, makikita rin niyang kabutihang loob mo. Dani, birthday ng Tita Alicia mo bukas. Muwi ka na maaga. Sabay-sabay tayo magdi-dinner. Kayo na lang pa. Bakit? May gagawin ako bukas. Hindi mo pa rin ba tanggap ang Tita Alicia mo? Ayaw mo pa rin bang buksan ang puso mo sa kanya? Mabuti siyang tao. Alam ko. Ang totoo, ilang beses ko nang inisip na sana masamang tao na lang siya. Mas madali sana para sa akin. Pero alam kong mabuti siyang tao. Kaya sa tuwing nakikita ko siya, nahihiya ako. Nakukonsensya ako sa mga ginawa ni Mama sa kanya. Iniisip ko, siguro kung hindi dahil sa akin, kung hindi siguro ako dumating ng panahong yon, baka hindi kayo nagkalayo ng mahabang panahon. Huwag mong isipin yan. Nang mangyari yun, pareho namin tinanggap ni Alicia na marahil hindi kami para sa isa't isa. Kaya nanatili na lamang kaming magkaibigan. Yun ang dahilan kung bakit may mga larawan kami nang minsan siyang umuwi. Hindi naman namin alam na pagkatapos ng mahabang panahon, bibigyan kami ng pagkakataong magkasamang muli bilang mag-asawa. Wala kang kasalanan, anak. Nagiinuman pa si Mariano at Kuya Dado. Mabuti pa ayusin ko na nga itong higaan namin. Pwede po ba akong pumasok? Dani? Sige, pasok ka. Bakit? Ano yun? Regalo ko po sa inyo. Wow! Salamat, ha? Sana po magustuhan ninyo. At happy birthday po ulit. Thank you, Dani. Salamat din po, tita, sa pag-unawa sa akin. Tita? Okay lang po ba kung tita lang ang tawag ko sa inyo? At hindi mama? Oo naman. Salamat po. Halika nga. Yayakapin kita. Sa kabila ng lahat na nangyari, salamat. Pinaramdam ninyo sa akin ni Papa na mahal ninyo ako. Salamat dahil ipinauunawa ninyo sa akin na sa kabila ng sakit at tila kawalan ng pag-asa, kasama ko kayo na may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang
Hindi ko kailangan ng awa mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenalyn de la Cruz, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danny. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.